Aabot na sa halos 800 OFW at 54 na dependent ang natulungan ng gobyerno sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers at damay sa patuloy na palitan ng airstrikes ng ilang base militar at mga sentro ng komersyo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Nabalot ng usok ang bahaging ito ng business district sa Central Dubai malapit sa Burj Khalifa. Ayon sa Dubai Media Office, isang gusali sa lugar ang tinamaan ng debris mula sa na-intercept na missile. Sa ulat ng Reuters, ilang bangko ang di muna pinapasok ang kanilang mga empleyado sa kanilang mga tanggapan sa Dubai. Kasunod ng babala ng Iran sa mga institusyong may kaugnayan sa Amerika at Israel. Magdadalawang linggo mula nang unang umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Muling nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone laban sa Israel. Ang Israel naman nagpakawala ng airstrike sa Tehran. At sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa Iraq, isang French officer ang patay sa umunay drone attack sa base militar doon, bagamat di malinaw kung saan galing ang drone. Sa Turkiye, napaulat ang pagsabog malapit sa base militar kung saan nakahimpil ang mga tropa ng Amerika. Ang Defense Ministry ng Turkiye sinabing umabot na sa 3 ballistic missile mula umano sa Iran at patungo sa Turkiye ang nagpabagsak ng depensa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Humihingi sila ng paglilinaw sa Iran tungkol dito, bagamat dati nang sinabi ng Iran na hindi kasama ang Turkiye sa kanilang pinupuntirya. Sa kanyang unang pahayag mula ng hiranging bagong Supreme Leader ng Iran, sinabi ni Ayatollah Mojtaba Khomeini na dapat isara na ng kanilang mga karatig bansa ang mga base militar ng Amerika sa kanilang nasasakupan. Sa gitna rin ng tumataas na presyo ng langis sa world market, pinayagang pansamantala ng Amerika ang pagbili ng langis mula sa Russia para ito sa langis ng Russia na kasalukuyan ng bumabiyahe o stranded sa dagat. Kasalukuyang may sanctions sa Russian oil dahil sa giyera nito sa Ukraine. Sa gitna ng patuloy na sigalot, nakakasana ang pinakaunang chartered flight ng gobyerno para maiuwi sa Pilipinas ang mga Pilipinong nais nang bumalik sa bansa. We have 480 passengers and about 274 of them are OFWs. Marami doon sa stranded Filipinos na hindi OFWs are seniors and children. Merong galing sa Kuwait, may galing sa UAE, may galing sa Bahrain. So itatawid pa yon. Pag iyon ay tinawid mo, napakarami pong susuungin na mga challenges yan. Yung exit permit na lang, tsaka yung entry permit ay napaka-importante. At dahil po Ramadan ngayon, alam niyo naman pag Ramadan walang pasok, so marami po talaga mga difficulties. Ayon sa DMW, nasa 1,000 Pinoy na ang nagpasabing gustong bumalik sa Pilipinas kaya maaasahan daw na masusundan pa ang ganitong chartered flight. Bukod pa sa pagtulong ng gobyerno na maisakay ang mga Pinoy sa commercial flight. Mula nung nagsimula yung gulo, lahat ng taong nag-call in, yung mga nagsabi na kung may repat, I volunteer or I want to be included. So the flight, it's not, I think it's called a non-ticketed flight. So manifest lang, tapos binayaran ng government yung charter, the entire service. The charter service includes the plane and even the bus, no? Binabantayan din ng DMW ang mga seaman na nakadestino ngayon sa tinatawag na warlike areas sa gitnang silangan. Kasama na dito ang mga seaman na sakay ng 2 barko na tinamaan ng projectile malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, nasa ligtas na silang lugar. Sila po ngayon ay nasa port at kasalukuyan po silang hinohotel para for their eventual repatriation to the Philippines. Nakapag-contact na rin po sila sa kanilang pamilya at yung agency rin nila ay nakapagbigay na ng report at sila naman po ay inaalagaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.